si Marcos ang mastermind sa lahat. Kung ibang klaseng tao ang ilalagay dyan, walang kredibilidad, lalong mababaon ang ating bansa. Mga kaibigan, ito lang masasabi ko. Sila lahat ay nagsasabi na, si Marcos ang may pasimuno nitong pag-discover nitong flood control mess, flood control corruption. Mga kababayan, huwag po tayong maniwala. Si Marcos ang mastermind sa lahat, mga kababayan. Since 2023, kung hindi siya bobo at hindi siya stupido, paano nakalusot yung flood control projects, flood control funds in 2023? Sinasabi na ni Tiangco, 2.5 billion lamang. O ilan lang ang bilyon. Pero umakyat. Hindi ba napapansin ni Marcos yan, pare? 2024, pinalusot na naman niya. Tapos bigla siyang nagsasabi sa publiko, 5,500 flood control projects, palakpakan lahat. Tapos after 1 week, ang Diyos pinakita sa kanya, Marcos, nagsinungaling ka, walang flood control projects. So, he signed all these General Appropriations Act knowing that there were billions appropriated in funds. And yet, pinalusot niya. In 2025, ni-raise na yung mga blanco doon sa BICAM. And yet, pinirmahan pa rin niya. So, may pera kaya na malustay? Kung hindi, sa kabubuhan ni Marcos, na pirmahan niya yung General Appropriations Act. Ito pa lang ang sasabihin ko ngayon, ba't marami pa? Kaya nga po, nananawagan kami. Hindi lang ito ang rally na sinasalihan na namin. This is the time now that we will legally ask every citizen na magkaisa po tayo. I-denounce natin itong kabulastugan ng lahat na nangyayari sa ating bansa. Ayan, nagpumunta na naman sa Cambodia. Anong gagawin niya doon? Magliliwaliw lang. Mamumuno daw siya sa grupo ng ASEAN. Ano naman kakayahan niya? Sabi ni Inday Sara, 10 a.m. pa lang, umiinom na ng whiskey. Ano naman ipaglalaki natin sa isang presidente na ganyan? So yun po, mga kababayan, magkaisa po tayo lahat at atin ipakita sa buong bansa na tayo ay hindi na pwede na unahan na tayo po ng Indonesia. Yun lang po ang masasabi po ngayon, ngayong umaga.